Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang papuri pa sa salamat pagdakila sa ating dakilang tagapaglikha kay Allah subhanahu wa ta'ala na ibinigay niya sa ating muli ang oras na ito. So sa pagpapatuloy ng ating series na tungkol sa pag-aayuno bilang paghahanda sa buwan ng Ramadan, magbibigay tayo muli ng panibagong paksa at ito ay ang tungkol sa ang mga voluntaryong pag-aayuno. So sa mga nakaraan ay ating natalakay ang kahulugan, ang uri nito, ang layunin at ang mga gantimpala. At sa araw na ito ay tutunghayan natin kung ano ang mga voluntaryong pag-aayuno. At isa sa dahilan ay upang makapagsagawa tayo ng pag-aayuno bilang paghahanda bago dumating ang buwan ng Ramadan, ang obligadong pag-aayuno sa Islam. So muli, ang ating paanyaya sa lahat bilang ikatlong part ng bahagi ng ating talakayan at ang aking paanyaya sa mga kapatiran, lalo na sa mga bagong Muslim, na tunghayan at makibahagi at makilahok sa ating Ramadan and fasting course. So sa pagpapatuloy ng ating paksa, ang tungkol sa ang mga voluntaryong pag-aayuno. So para higit natin itong maintindihan ay magbigay tayo ng ilang pananaw muna tungkol sa ating tinatawag na kalendaryo. So tandaan natin, ang isa sa kaibahan ng pananampalatayang Islam sa ibang pananampalataya, ang ating kalendaryo ay binabase natin mula sa tinatawag na lunar calendar. Okay, ito ay ang kita ng tinatawag na bagong buwan o tinatawag na new moon. Okay? At ang ginagamit natin dito ay ang mga buwan na si Allah ang nagpangalan at ito din ay binigyan niya ng pagpapahalaga bilang bahagi ng ating pananampalataya. So sa pananampalatayang Islam, ang Islamikong kalendaryo na tinatawag na Hijri calendar ay binubuo ng 12 buwan. Okay? At ang mga buwan na ito ay mayroong katapat o corresponding sa Gregorian calendar. Okay, bibigyan lang natin ng halimbawa bilang pagpaliwanag na ang Islamikong kalendaryo ay mayroong 10 hanggang 11 araw na diferensya, mas mababa kaysa sa Gregorian calendar. Okay? At sa Islamikong kalendaryo ay mayroong 4 na mga banal na mga buwan. At ulitin ko na ang mga buwan na ito, ang kanilang mga petsa o araw ay mayroong katapat sa Gregorian calendar. So sa taon na ito, katulad ng unang buwan o ang tinatawag nating Muharram, ito ay nagsimula noong August 20. Okay? Itong ng last year. At ngayon sa Ramadan na inaabangan natin, ito ay magsisimula ngayon sa April 13. Okay? So, tandaan natin, ang Ramadan ay maaring magsimula ng 12 to 13 ng Abril. Depende sa pagkita sa tinatawag na bagong buwan. So, ang simula nila, ang Hudyat ay ang pagkita ng bagong buwan. So, pag nakita ng bagong buwan, yun ang unang araw ng mga buwan na ito. Okay? So, bilang paghahambing, so sa taon na ito, ang Ramadan ay maaring 12 o 13 ng Abril. So, next year, okay, ang katumbas nito dahil mayroong 10 hanggang 11 araw na mas mababa, diferensya, ay inaasahan natin na ang Ramadan next year ay nandito sa 1 o 2 ng Abril. So, kaya ibig sabihin, sa tuloy ng panahon, so makikita natin na ang Hijri calendar ay umiikot sa Gregorian calendar na ang mga mahalagang mga okasyon, mga mahalagang mga pagsamba rito na inutos ay dinadaanan ang mga panahon ng lahat ng Gregorian calendar. Okay? Kaya sa taon na ito, nasa Abril hanggang sa susunod, at sa paglipas ng panahon, ito ay magiging Marso,
magiging Pebrero, Enero, Disyembre. So makikita ninyo na ang pag-aayuno ng buwan ng Ramadan ay dinadaanan ang tag-init at ang taglamig ng Gregorian calendar. Okay? Kaya lahat ng pagsubok ay dinadanas ng isang nag-aayuno o isang alipin ni Allah o tinatawag na Muslim sa kanilang mga pagsamba. Okay? So yan ang mga kalendaryo na kung saan nagpapatunay na ang ang petsa ay nagbabago. Okay. At sa loob ng Quran ay si Allah na mismo ang nagsasabi na sinabi niya na ang katotohanan ay mayroong 12 buwan na si Allah na ibinigay na ang mga buwan na ito sa isang taon. At ito ay inuutos ni Allah na kung saan bago pa niya nilikha ang mga kalangitan at ang kalupaan. At sa 12 buwan na ito ay mayroong 4 na sagrado o mga banal na buwan na kung saan ito ay ang una, ikapito, ikalabing-isa at ikalabing-dalawang buwan. At sa mga buwan na ito ay inuutos ni Allah na huwag lumayo sa mga kasalanan o kamalian. So, sa pananampalatayang Islam, sa mga buwan na ito, ay mayroong mga higit na gantimpala ang sinuman na gumagawa ng mga pagsamba. At kabilang sa mga pagsamba na inutos sa mga sagradong buwan na ito ay ang pag-aayuno. So, kaya napakahalaga talaga ng pag-aayuno kung ang hangad mo ay ang gantimpala mula kay Allah. Okay. So, ano ang mga voluntaryong pag-aayuno na maaari nating gawin bago dumating ang Ramadan o pagkatapos ng Ramadan? Kaya ang una, ito yung pag-aayuno sa araw ng Lunes at Huwebes. So every Monday and Thursday ng kada linggo o ng every week. Na kung saan sa isang hadith sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mga gawa ng mga anak ni Adan o ang mga mabuting gawa ng tao ay inaakyat o itinataas kay Allah sa araw ng Lunes at ng Huwebes. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, kaya nais ko na habang itinataas ang aking mga gawa, ako ay nag-aayuno. Kaya ang isa rin, ang voluntaryo ay ang halinhinang araw. Ito yung salit-salit na araw ng pag-aayuno. At ito ay ginawa ni Propeta David. At sa isang hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pinaka-kalugod-lugod kay Allah ay ang pag-aayuno ni Propeta Dawud. Bakit? Kasi siya ay nag-aayuno ng halinhinang araw. Okay? So yan ang isa sa mga kalugod-lugod sa napag-aayuno kay Allah. Okay? Ang isa din, yung tinatawag na Ashura. Ang Ashura ay mula sa salitang Arabic na Ashra. Ibig sabihin ng Ashra ay 10. Kaya ang Ashura, ito ay pumapatak sa tinatawag na ika-10 ng Muharram. Ano ang Muharram? Ang unang buwan sa taon ng Hijri calendar. Okay? At sa buwan na ito, sa araw na ito, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isa sa pinaka mabuting pag-aayuno pagkatapos ng Ramadan ay ang pag-aayuno sa buwan ng Muharram. Na kung saan ang Ashura ay ang araw na kung saan iniligtas ni Propeta Moises sa kalooban ni Allah ang mga tao ni Israel nang itinawid niya ito sa tinatawag na ilog pula o tinatawag na Red Sea. At sa araw na iyon ay si Propeta Moises, ang kanyang mga tagasunod, ang mga Hudyo ay Israelita ay nag-aayuno sa araw na iyon. At pagkalipas ng panahon nang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naglakbay mula sa Makkah hanggang Madina, ay nakita niya ang mga Hudyo na nag-aayuno sa araw na yan. At tinanong niya, ano ang mayroon sa araw na ito? At katulad ng mga Hudyo sa Makkah, na sila rin sa sinagot ito ng mga Hudyo na kami ay nag-aayuno bilang pagdiriwang sa dakilang araw na ito na iniligtas kami ni Allah sa kamay ni Pharaoh ng Egypt, saka
sa pamumuno ni Propeta Moises. At nang marinig ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na kami ay higit na mas malapit kay Propeta Moises. Kaya inutos niya sa mga kapatirang Muslim ang pag-aayuno sa araw na ito. Ngunit binalaan niya na huwag gayahin ang pamamaraan ng mga Hudyo. Bagkus, iminungkahi niya at inutos niya na mag-ayuno sa ikasyam at sa ikasampung araw ng Muharram. Yan. Isa rin sa mga voluntaryo, ang pag-aayuno ay ang pag-aayuno sa tinatawag na kabilugan ng buwan, na kung saan ito ay nasa ika-13, ika-14 at ika-15 araw ng bawat buwan ng Hijri o ng Islamic calendar. Na kung saan sa mga araw na ito, dahil mataas malakas ang paghihigop ng gravity ng buwan sa mundo. So sa mga araw na ito, dahil bilog ang buwan, ang mga tubig ng lahat ng anyong tubig ay mabilis at mataas ang kanilang pag-akyat. Kaya ang mga water levels ng lahat ng mga bagay nilikha ni Allah na mayroong tubig ay tumataas. Katulad sa mga halaman, hayop, at higit sa lahat sa mga tao at sa mga uri ng tubig. Ano yun ang tubig? Ilog, dagat, na kung saan ang tubig ay tumataas sa mga 3 araw na ito. Okay? Kaya iminumungkahi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mag-ayuno sa 3 araw na ito dahil marami at napatunayan ng siyensya at ng medisina na sa mga araw na ito, ang water content o ang tubig sa katawan ng tao ay umaakyat. At sa mga tao na ang tubig ay umakyat hanggang sa kanilang utak, ay nagbibigay ng pinsala o ng karamdaman. Kaya marami tayong naririnig na nawawala sila sa kanilang tamang kaisipan. At ito din yung mga panahon na kung saan ang mga tao ay nakakagawa ng maraming kasalanan o kamalian dahil sa sani ng tubig na umakyat sa kanilang isip o utak. At sa isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang sino man na mag-ayuno ng 3 araw sa bawat buwan ay nagkamit ng gantimpala tulad ng 10 mabuting gawa. Na ibig sabihin, sa bawat araw ng pag-aayuno ay magkakamit siya ng 10 mabuting gawa. Kaya sa 3 araw na ikaw ay nag-aayuno, at ang tinutukoy dito ay ang 13, 14, and 15, ay ang katumbas ay 30 mabuting gawa. So, sa bawat buwan na ikaw ay nag-aayuno ng 3 araw na ito, ay para ka na rin nag-ayuno ng 1 taon. Okay, ang susunod ay ang tinatawag na buwan ng Shaban. Ang buwan ng Shaban ay ang buwan bago ang Ramadan. Kaya dito, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-aayuno ng maraming beses. At ito'y minungkahi niya sa mga kamusliman, sa mga kapatiran, upang bilang paghahanda sa darating na Ramadan. So, para maging magaang sa atin ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ay simulan na natin ang pag-aayuno at damihan natin ang mga araw ng pag-aayuno na ito dito sa buwan na ito. Okay? At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walang ibang panahon na siya ay nag-aayuno ng marami maliban sa buwan ng Shaban, at ito ay dinidikit niya sa buwan ng Ramadan bilang paghahanda ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Pagkatapos ng Ramadan, ang buong Ramadan ay obligadong pag-aayuno, at yun ay obligado kaya hindi natin isinama dito. Pero pagkatapos ng buwan ng Ramadan, kinabukasan ng huling araw nito ng Ramadan, ay inutos na mag-ayuno tayo ng 6 na araw sa buwan na yun. Ang tawag sa buwan na yun ay Syawal. At ang 6 na araw na ito ay hindi kailangan ng sunod-sunod. Ito ay maaari mong gawin sa loob ng buwan na ito, anumang araw. Ang importante mahalaga makagawa ng 6 na araw. Okay? Dahil sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang nag-ayuno sa buong buwan ng Ramadan at sinundan niya ito ng 6 na araw sa susunod na buwan, ang tawag ay Syawal, ay para na rin siyang nag-ayuno sa buong taon.
Kasi merong 29 to 30 days ang Ramadan, plus 6 days lang yung Shawwal, ay nagkatumbas nito ay 36 days. At kung ang bawat araw ay merong 10 halaga, so ibig sabihin siya ay nag-ayuno ng halos 360 days. At ang 360 days ay ang katumbas ng isang Islamikong kalendaryo o Islamikong taon. Okay. At isa rin sa mga minumungkahi na kautusan mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mula na rin sa kautusan ni Allah ay ang pag-aayuno sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Ang Dhul-Hijjah naman ay ang ika-12 o ang huling buwan sa Islamikong kalendaryo. At sa mga unang araw na ito ay inutos ang pag-aayuno, ang unang 10 araw. Okay? At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang mga araw na ang gawaing mabuti dito ay pinakamamahal kay Allah, liban lamang sa 10 araw na ito ng Dhul-Hijjah. At sila ay nagsabi, o sugo ni Allah, kahit na ang pakikibaka sa landas ni Allah, at ang kaniyang sinabi, kahit na ang pakikibaka sa landas ni Allah. Liban na lamang sa isang lalaki na lumabas sa landas ni Allah kasama ang kaniyang yaman at hindi ni siya nakabalik. Ganon din ang kaniyang yaman. Na ibig sabihin, ang pag-aayuno sa mga araw na ito ay mayroong nakalaang malaking gantimpala at ito ay kamahal-mahal sa paningin ni Allah. Okay? At kabilang sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah ay yung tinatawag na ika-9 na araw ng Dhul-Hijjah na kinikilala bilang araw ng Arafah. Okay? Ito yung araw ng Arafah na kung saan ang mga nagsipagganap ng Hajj o naglakbay at nagsagawa ng Hajj, sila ay nasa bundok ng Arafah at sila ay nananalangin. At doon ay walang pagitan ang kanilang panalangin mula kay Allah sapagkat katugon-tugon ang panalangin ng mga tao doon sa bundok ng Arafah na isinagawa sa araw na ito. Ang mga hindi nag-Hajj ay inutos na mag-ayuno sa araw na ito. Okay? At upang makamit din nila ang gantimpala ng mga tao din na yun kasing katulad ng mga tao na yun. At ang panalangin sa araw na ito ay katanggap-tanggap din kay Allah. At sa isang hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang tanungin ng Propeta Muhammad hinggil sa pag-aayuno sa araw na Arafah, ay kaniyang sinabi, kapatawaran ito sa kasalanan sa taon na lumipas at sa taon na darating. Na ang katumbas ng isang araw na yun, ng pag-aayuno sa araw ng Arafah, ay ang kapatawaran sa 2 taong kasalanan. Okay? At isa sa mga suna o tradisyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pag-aayuno sa huling araw ng buwan. Okay? So kung yun ang mga voluntaryo at ay minumungkahi ng pag-aayuno, ano naman ang mga araw na hindi kaaya-aya ang pag-aayuno? Okay, una, ang araw ng Eid, ang araw ng pagdiriwang. At sa pananampalatayang Islam, 2 lang ang ating pagdiriwang. Ang Eid al-Fitr na kung saan isinasagawa kinabukasan ng huling araw ng Ramadan, ito yung unang araw ng Shawwal. At ang Eid al-Adha, ito naman ay ginagawa sa ika-10 araw ng Dhul-Hijjah. Okay, binawal din ang pag-aayuno sa araw ng Tashriq. Ito yung tinatawag na 11, 12, and 13 ng Dhul-Hijjah. Ang araw ng Biyernes, sapagkat ang araw ng Biyernes ay ito din ay kinukonsidera bilang isang araw ng pagdiriwang ng mga Muslim na sila ay nakikita at nagsasama-sama at nagsasagawa ng isang malaking pagsamba na tinatawag na Salatul Juma, ang araw ang sala ng Biyernes. Kaya mas malaki kaysa sa mga pang-araw-araw na pagdarasal. Kaya higit sa lahat ang binawal ang pag-araw ng Sabado na kung saan ito ang araw na pagsamba ng mga Hudyo. Okay? Dito binawal sa mga Hudyo ang kanilang pagdarasal, ang kanilang pangilin. Pero sa pananampalatayang Islam, araw-araw ang ating pagdarasal. Okay? Hindi katulad sa kanila na Sabado ay ibinawal sa kanila. Sa atin ay walang bawal.
Okay? Walang pahintulot ng asawa lalaki na ang mga babae na nag-aayuno ng voluntaryong pag-aayuno ay hindi maaari hanggat wala silang makuhang kapahintulutan mula sa kanilang asawang lalaki. Okay? Ang alwizal, tinatawag na ang pag-aayuno ng sunod-sunod, walang hinto, walang tigil. Okay? So ito ay isang ibinawal din. 1 o 2 araw bago ang Ramadan. Ang dahilan ay dahil sa pag-aabang, tinatawag na bagong buwan. Gaya na sinabi natin kanina, malalaman lang ang unang araw ng bawat buwan sa pagkita sa bagong buwan. Kaya nagbibigay ng 1 o 2 araw na palugit kung ikaw ay mag-aayuno. Okay, so sa mga narinig natin, inshallah uli nagkaroon tayo ng karagdagang mga kaalaman tungkol sa pag-aayuno at ang nagpalakas na ating pananampalataya at hangarin na magsagawa tayo ng pag-aayuno bago dumating ang buwan ng Ramadan. So muli ang aming pamamaalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.